Welcome back mga brothers sa ating walk around review. Today's episode, nandito tayo ngayon sa Motorcycle City, Calapandayan, Subic, Zambales branch para silipin ang bagong labas na adventure bike ng CF Moto. Yan nga yung 450 MT. So mga brothers, bago tayo magpatuloy o bago tayo pumasok sa loob, huwag niyo pong kakalimutan i-share ang ating episode yan sa Facebook at i-like niyo naman po ang ating episode dito sa YouTube. At syempre pa, kung gusto niyo pong suportahan ang ating YouTube channel, maaari po kayong maging member ng YouTube ng Sort Moto dyan sa ating YouTube channel. 99 pesos lang po yan a month. At kung naghahanap naman kayo ng mga motorcycle parts and accessories, meron po tayo sa Lazada. Click nyo lang po ang description ng video. So eto na yung mga motor mga brothers, kaya wag na natin patagalin. Let's go sa go! Get ready, drop the beat. Dirty, dirty, know I'm clean, how I'm coming, I can't show no mercy. Know what I mean, know what I need, know I got this for certain. Dirty, 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 dirty. So mga brothers, eto na nga siya, no? Actually, ito yung pinaka matipuno at pinaka mataas na motor pagdating sa seat height sa 450 series ng CF Moto. So eto na siya, eto na yung huli nilang nilabas, no? I remember nang nilaunch ito ng CF Moto, tinest ride nila ito sa Palawan eh. Ayan, so ikutan muna natin para makita nyo ng maganda o 360 view etong 450 MT ng CF Moto. Napaka solid ng build mga brother. Habang nga iniikutan ko nga siya kanina bago ko reviewin, ang solid ng motor na to. So syempre, pisahan na natin sa kanyang front facing. No, dito sa front mga brad, ang style niya is talagang para sa akin touring sports yung style niya. Pagdating dito sa harap pero dual sports po itong motor na ito. Meron tayong adjustable windscreen dito mga brad. Syempre pa yung handlebar niya o handle guard niya dito sa handlebar. Yan, no? Tapos meron tayong LED na turn lights, flexible po yan. So kahit papaano hindi siya alanganin mabali. Alright, tapos meron tayong projector lamp pagdating sa kanyang headlight, no? Low beam tsaka high beam, dalawa po yan. Meron kaya siyang daytime running light? I guess wala. Ito pala, sorry. Ito po. Ayan, hindi ko napansin, no? Lahat naman kasi ng mga 450 series ng CF Moto meron talaga. At ang ating front fender dito naman, 'di ba? Super flexible po 'yan. At meron tayo ritong KYB inverted port, no? 41 mm, no? Tas ang travel niya po is 200 mm. So napakalalim po ng baon nito, na. At syempre KYB yan, kaya siguradong kumakain lang ito ng lubak at suwabe ang suspension plane nito. No, meron pa tayo ritong port guards para po hindi basta-basta marumihan ang ating upside down port. May reflector yan, no? Pagdating sa gulong mga brad, gumagamit ito ng CST na dual sports. Tubeless na po yan. Ang size po nito is 90 by 90 at 21 inches, no? Ay, ang ganda ng rim ng setup niya. Ito yung mga nakikita ko sa mga BMW eh. Ngayon, ina-adapt na ng mga China brand, lalo na tong CF Moto, no? At syempre pa mga brothers, naka-disc brake tayo rito. Ayan, no? Napakalaki ng disc rotor niya, kaya naman napakaganda ng performance nito pagka humihinto na. At hindi lang yan mga brad, ang caliper nito is radial po na 4 piston branded by J1, no? Tignan nyo naman. Tapos meron pa itong ABS for the safety natin sa preno. Napaka solid nito mga brad. Pagdating pa lang sa front facing, sold na ako Siyempre tingnan natin yung side profile ng motor. Ayan. So, no? So may kulay pala tayo rito. Ito yung pinaka parang original team na color ng CF Moto, no? Ano bang tawag dito? Nalimutan ko lang eh. Parang ito yung parang racing team nila, no? Ang pairings natin dito napakaganda. Talagang parang ano siya parang may pagka enduro bikes, no? Parang mga Africa Twin ang datingan ng kaha niya. Doon ko siya maikukumpara. At syempre fairings quality, pag chinek natin, napaka quality. Chassis natin naka tubular frame chassis ito, so matibay na matibay, no? Naka trellis nga ito palagay ko. Tsaka maganda yung hinang ng ating frame chassis dito. Etong gilid niya mga brothers, may kasama pa itong belly fan, extra protection para rito sa ating makina, no? At ang ating tapakan, heavy duty po yan, solid combination ng bakal at ng rubber, no? At syempre pa, upuan, parang semi-enduro yung upuan niya, ayan, no?
So talagang napaka-comfy nito upuan. So, mamaya subukan natin. Tingnan natin kung mababike fit natin. Tapos grab bar solid na bakal, at ang kagandahan dito mga brothers, provision na ito lagyan ng top box and also side boxes, no. So mga universal top box diyan hindi na kayo magpapagawa ng custom bracket. Meron na siya nakaabang do. So saan ka pa, no? Alright. Etong rear portion niya mga brothers, naka LED taillight tayo rito. Ayan. No, sigurado itong high beam. Turn lights natin dito, ganun din LED na flexible. At may sariling ilaw ang plaka, reflector. Rear fender niya, medyo matigas lang pero okay lang. May pagkalambot pa rin ito kahit papaano. No, kabilang side mga brad. O, di ba? Tingnan niyo naman yung muffler nito. Isa ito sa mga nagustuhan ko. Stainless exhaust to mga brother. Twin exit yan, no? Dual exit. So pagka tumunog ito, sigurado may pagkabarumbado rin, no? Muffler guard natin plastic, then pagdating dito stainless yan. Ito yung kabilang side ng engine na cover nyo. O, di ba? So meron tayong makikita rito mga brothers, 450 MT and then CF Moto. So ganun lang, naked bike ito mga brothers, pero adventure style, no? So discuss natin mga brothers ang ating rear tire dito. Naka CST rin ito na dual sports. Ganda ng pagka dual sports. Pag CST talaga palag-palag na yan, kahit wag na kayo magpalit. May tire size ito na 140 by 70 at 18 inches na rim, no? Tubeless na rin ito mga brothers, kaya ganito yung setup ng rayos niya. Then meron tayo ditong J-Hua na single pot piston caliper. Meron din itong ABS mga brother, kaya naman ang ABS niya is dual channel. Tapos mga brad, gas type yung centered monoshock nito na adjustable. Tapos naka-linkage pa yan mga brother, kaya naman talagang mabisa ito pag in-offroad nyo. Alam ko pag naka-linkage pwede nyong bilan ng lowering kit para bumaba pa siya, pero sa akin okay na to kasi mas maganda, mas mataas ito para naman talaga pag nag-o-offroad kayo o pag naglaro siya hindi siya bitin. Yung swing arm kinakatok ko parang aluminum, no? Sigurado aluminum to, pero para lang sa akin kabilang side tignan natin para makita natin yung setup ng kadena. Naka 520 na po ito, syempre big bike na ito. Ilang tit kaya yung kanyang rear? Not sure kung ilang tit ito pero naka 520 po yung kadena natin dito. Solid yung tapakan, no? O, di ba? Okay mga brad, discuss natin yung panel nitong CF Moto 450 MT. So meron tayo rito mga brad na colored na TFT display. Syempre pa, I guess nasa 4 inches ata ito. At hindi ko pala na-mention mga brad, meron nga pala itong traction control and also adjustable po yung front suspension natin dito, which is inverted po yan. Meron tayong standard ignition dito. Sabi ko nga napakaganda ng ating handguard dito, hindi nyo napalalagyan. At naka-pat bar po ang ating handlebar dito mga brothers. Makikita nyo naman, ito yung mga typical na makikita nyo sa mga adventure bike and also sa mga scrambler bike since dual sport sila, no? Dito sa kaliwa, ang handle grips natin malaki po siya para sa isang large na kamay. Good thing kung mas malaki yung kamao nyo. Ang ating brake levers dito o clutch lever is adjustable po yan, no? Same din po dito sa kabila. So mamaya tingnan natin, no? So nandito yung ating horn left and right. Yung ABS mga brad, ito maganda. Pwede nyo pong i-off, no? Kung mag-off-road riding po kayo, mas maganda. And then nandito po yung command o yung mga buttons para po baguhin natin yung meter panel natin dito sa gitna. Okay, tangke, 17.5 liters, napakalaki po nito mga brad. Para kayo rito siguro mga nasa 1,000 pagka pinultank nyo itong tangke nya. And then meron siyang average fuel consumption po na 22 km per liter. Pero syempre pa, depende pa yan sa bigat nyo, sa angkas nyo, riding behavior nyo. So maglalaro po yan. Sabihin na natin mga 20 to 22. Okay? Etong kill switch dito sa kanan, electric starting natin, yung baso natin dito pagdating sa ating brake fluids, at adjustable din po ang ating brake levers dito sa unahan. Same approach ang handle grip, yung handguard natin, ito yung nagdala, ito yung gustong gusto ko talaga. Alright, so pag check natin yung upholstery, single tone po ito. Ay, sorry, hindi pala single tone, two-tone po yan. Meron pang pink dito no? Parang ito yung linya ng CF Moto Parang ano nila to, two-tone po ito, makapal po ito mga brothers. I can tell parang pang auto na rin. And then may texture pa rito sa ating pillion section para kahit papano hindi siya basta-basta dudulas, pero makapit siya. So mamaya sa bike pit tingnan natin yan. And then ito nga sabi ko, provision na ito para lagyan ng top box.
So mga brothers, nakasakay tayo ngayon dito sa CF Moto 450 MT na. So susubukan natin siya kung kaya natin siyang itayo. For the reference mga brad, I'm only height lang po ng 5'4". Meron po akong reach pagdating sa braso na 20 inches at may bigat lang po ako na 53 kg. So skinny lang po ako. Ayan, pakita ko sa ating B-rolls kung ano po ang itsura natin pag nakasakay na dito sa 450 MT. Ang feels ko kagad dito sa motor na ito mga brad, ang lambot ng kanyang upuan. Very special yung foam na ginamit dito ng CF Moto. At syempre pa, okay na sa akin yung setup ng handlebar niya. Hindi ko napadalagyan ng riser dito sa handle post niya. Okay na to. At upright naman tayo rito. Masasabi ko, no, kahit isang kamay lang, no. Naka-side stand pa tayo ngayon. Mamaya pakita natin dyan sa ating B-rolls na nakatayo tayo. Tapos, okay naman yung posisyon ko ng paa. Very standard yan. Ayan, which is ito naman dapat kasi isa itong adventure na motor mga brothers. At pa-slope yung upuan niya pero okay naman, nakakapaglaro ko. So kung matangkad kayo rito, pwede kayong umusog pa dito bandang dulo. Ako naman maliit lang ako, dito na ako sa bandang unahan, no. Ang ganda pa lang nito, grabe. Tsaka mapapansin ko kagad na mukhang maganda maglaro yung suspension na to, especially sigurado kahit ipang off-road pa natin siya. Bike fitting mga brother, approve na sa akin. And by the way, seat height nga pala nito mga brothers is 820mm. Mataas po talaga. I guess 5 pataas mamamanage nito. Pero 5'4" naman, so far kaya naman. Yun lang, meron kayong style na gagawin katulad ng ginagawa ko dyan sa B-roll. Yung kanyang ground clearance po is 220. Mataas na, syempre adventure ito. At meron siyang dry weight na 175 kg. So mabigat-bigat na rin. Sa katulad ko, kasi dapat ang kaya ko naman inuhin ng motor is times 3 sa my weight ko, so mga around 162 kg. So lagpas na siya, no? Pero kung gusto mo talaga yan, may paraan. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung makina nitong 450 MT. So meron itong saradong 449cc mga brother. Parallel twin yan and naka 270 crank firing ang features ng makina. Syempre pa mga brothers, naka 8 valves ito. So 4 valves kada piston na double overhead cam. Fuel injected na rin ito mga brothers. So kahit papano, meron itong katipiran at syempre pa malakas ang power delivery ng motorsiklo. Okay, so pagdating sa kanyang dulo mga brothers, kaya nitong dumulo ng 43.6 horsepower at 8,500 RPM. Habang yung kanyang torque naman is 44 Newton meter at 6,250 RPM. Naka-liquid cooled na ito mga brothers since mataas ang compression ratio ng motorsiklong ito. At syempre meron siyang bore and stroke na 72 by 55.2 mm. Alright, kung pagbabasihan natin yung power to weight ratio mga brothers, malakas-lakas din ang motorsiklong ito. At dagdag ko nga pala mga brothers, meron itong 6-speed manual transmission at meron siyang slipper clutch and assist pagdating sa kanyang cambio para smooth sa tuwing kakambyohin natin ang motor na ito. So mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong bagong adventure o ito yung huling series na nilabas ng CF Moto sa 450 series nila. Ito nga yung 450 MT Adventure Motorcycle. So alam ko marami nag-aabang kung magkano ang presyo. Ito pag-usapan na natin, no? So meron siyang SRP na 328,900 pesos. Ngayon kung gusto mong kunin ng terms, magdi-DP ka ng 99,000 pesos and then 1 year mo is 24,800. 2 years is 13,800 and then 3 years mo is 10,200 and then rebate pa rin nila is 200 pesos mga brothers. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating review dito sa CF Moto 450 MT at ano-ano pa ba ang mga gusto nyong pa-review sa mga motor ng CF Moto. Comment nyo na rin yung suggestion nyo. Huwag nyo pong kakalimutan mga brothers na i-share ang ating episode dyan sa Facebook at i-like nyo naman po ang ating episode kung sa YouTube naman kayo nanonood. And by the way mga brothers, pwede na nga rin pala kayo mag-member dyan sa ating YouTube. Kung gusto nyo pong suporta ng ating channel, murang-mura lang po yan, 99 pesos a month para sa mga nakakaluwag. At kung may naghahanap naman kayo ng motorcycle parts and accessories, pwede po kayong makahanap dyan sa Lazada link natin, nandiyan na sa description ng video. And once again mga brothers, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating review. Kita-kits po tayo for the next vlog. Alright.